Alright, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Dito sa Kasado Broadcasting Service. Ang responsabling mga mamamahayag. Ano man ang layat lingwahe mo basta't kayo ay Pilipino. Ito ang boses mo. At sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At syempre naman mga kababayan, ito po ang abang lingkod ninyo, ang kuya ng lahat. Ang Mindorinyong Midnight Boy bagamat hindi ganong kagwapuan. Sigurado namang ito inyong maasahan, ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Dito sa ating impila ng KBS RMM News TV. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Aim to create hopes for the progress of good and continuing news dissemination. Vision, proper communication, coordination to any private and public entities worldwide. Mission, helping less unfortunate people, changing fortunes, and let our voice be heard. KBS Kasado Broadcasting Service. Deliver news. RMM, responsabling mga mamamahayag. At your service. Ang gabay at patnubay ay patuloy po ninyong maririnig at mapapanood. Tuwing 8 hanggang 10 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa ating himpilan ng KBS RMM News TV. Gabay at patnubay. Palatuntunan nagbibigay inspirasyon, tatalakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Mindorinyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Anim na minuto bago mag-8 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News. Radyo na, dyaryo pa.
Alright mga kababayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Eto naman po tayo upang muling magsama-sama sa ating palatuntunan ng gabay at patnubay dito sa KBS, RMM News, Radyo na Dyaryo pa. Dito sa ating palatuntunan ng gabay at patnubay. Samahan po ninyo ako sa loob ng 2 oras ng ating pagtatanghal ngayong araw ng Martes, John 17, 2025. Magandang morning po sa ating mga taga-studio Tubuluwagan ng balita ni Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. Good morning everyone sa lahat po ng ating mga kasado patroller na naka-standby sa iba't ibang area ng ating kapuluan. Diyan sa Calabarzon, sa Mimaropa, sa Kamindanawan at Kabisayahan. Partikular na po dito sa National Capital Region. Magandang umaga po sa inyong lahat mga minamahal kong taga-subaybay. Magandang umaga po sa ating mga 2 angel na naririto po sa lugar ng ating studyuan dito sa ating palagi nating nakakasama araw-araw dito sa ating technical site, si Ate Del Aldea Santos at Ate Rose Marie Padirong. Alright mga kababayan, tuloy-tuloy na po ang ating pagtatanghal ng ating palatuntunan sa unang bahagi ng ating palatuntunan ng gabay at patnubay. At syempre binabati po natin mapagpalang umaga ang ating Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, General Romeo Browner Jr. At syempre sa lahat po ng ating mga kasundaluhan sa ating buong bansa. Likewise kay Major General Cirilo C. Balaoro Jr., ang Commander ng 2nd Infantry Division ng Jungle Fighter ng Philippine Army. Magandang morning po sa inyong lahat. At syempre ganoon din po sa lahat ng ating mga kapulisan. Syempre sa pangunguna po ng ating NP Chief General Nicolas Torre III. At syempre sa ating spokesperson Brigadier General Jean Fajardo. Likewise kay Regional Director ng Region 4A Calabarzon, General Polkini Tuay Lucas. Mapagpalang umaga po sa inyo, sir, sa inyong butihing tanggapan. At syempre sa ating pong PIO Office sa Public Information, Region 4A Calabarzon, Lieutenant Colonel Chita del Gawiran. At ganoon din po sa Provincial Director ng Lalawigan ng Rizal, Colonel Felipe B. Maragon. Mapagpalang umaga sa iyong butihing tanggapan, Colonel Maragon ng Rizal. At syempre sa ating Chief of Police ng Taytay Rizal, si Lieutenant Colonel Marlo Solero. Good morning everyone sa lahat ng ating kapulisan sa buong Rizal dito sa Mega Manila. Magandang umaga po sa inyong lahat at mapagpalang araw ng Martes. Ganap na 8:08 ng umaga. At syempre binabati po natin ng magandang morning si Judy Ann Namoko. Good morning sa lahat ng mga taga Barangay Kabulo Putikan dyan sa Baco Oriental, Mindoro. At syempre sa mga taga Biba KPP Divine Healing. Mapagpalang umaga sa inyong lahat at sa lahat ng ating mga taga subaybay dyan sa buong
Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Mapagpalang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. At siyempre sa ating pong kasado patroller na nasa area po ng lugar ng Gingog City dyan sa Misamis Oriental Mindanao, si Kuyang Francis Butlay. Magandang umaga. At siyempre sa lahat po ng ating mga kasado patroller dyan sa area ng Cavite, si Kuya Landul Luto. Yan naman sa area ng Rizal, si Kuyang Dan Torbelas. At dito naman po sa area ng Mega Manila, si Kuyang Don Robert Ramero. At ganun din sa ating kasado patroller na nasa area ng Quezon City, Kuyang John Santusidad. At sa lugar naman ng Luzon, Pasig, si Kuyang Erman Patulos. At syempre sa lahat po ng ating mga kasado patroller na nasa iba't ibang area, standby report. At syempre mga kababayan, bagamat Martes, sabi nga kahapon ay hindi po nakapagtanghal ang inyong abang lingkod sapagkat napakadami po ng mga inaasikaso on the spot ng inyong Kuyang Arnold. Ho? Syempre kabilang na po yung ating mga pagtulong sa ating mga kababayan po diyan sa lugar po ng Calabarzon dyan po sa lalawigan ng Rizal. Syempre marami po yung mga lumalapit sa ating tanggapan upang sila'y gabayan sa mga tanggapan ng ating mga pamahalaan dyan sa lalawigan ng Rizal. Kaya sabi nga po ay sa magitan at pangunguna po ng ating butihing publisher Kuyang Alan Bordeos, ang buong team ng Kasado Media Group ay patuloy na gumagabay sa lahat ng mga ating mga kababayan na nangangailangan ng paggabay ukol sa ikaayos ng kanilang komunidad at yun din po sa mga suliranin na kanilang dinaranas na mga pangapi sa kanilang mga area. Kaya sabi nga po yung Kasado Broadcasting Service ay patuloy na gumagabay sa ating mga kababayan. Anyway, good morning sa ating Studio 2, Bulwagan ng Balitaan mula sa kinaroroonan ni Ate Cora Biernes, ang ating operation manager, sa ating tagagabay, si Attorney Mike Bordeos. Hello, Kuya Mike, magandang umaga sa iyo dyan. At ganoon din sa ating Studio 3, Bulwagan ng Balitaan na kinaroroonan ni Bisayang Tisoy, ni Kuyang Wayne Espino Lawson. Anyway, tuloy-tuloy na po ang ating pagtatanghal ng ating mga balita. Round 1. Ready, go! Alright, good morning kay Brother Maldrin Manato ng KPP. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga minamahal na mga KPP brother and sister. Likewise sa ating headmaster Kuyang Ansel Arroyo ng Barangay Bangkatan, Baco, Oriental Mindoro. At syempre ganoon din po sa ating lahat ng mga brother sister. Bumabati po ang inyong abang lingkod ng mapagpalang umaga ngayong araw ng Martes. Alright, tuloy-tuloy na po mga kababayan ng ating balitaan. Round 1. Ready, go! Mahigit 290 o 200 patay matapos bumagsak ang eroplano sa labas ng paliparan ng lungsod sa Ahmedabad sa India. Hindi bababa sa 219 katawang pinangambahang namatay matapos bumagsak ang isang eroplano patungong London sa isang residential area ilang sandali matapos lumipad mula sa isang paliparan sa kanlurang lungsod ng Ahmedabad sa India. Ang imahe
mula sa pinangyarihan ay nagpakita ng makapal na itim na usok na tumataas sa kalangitan matapos bumagsak ang eroplano ng Air India na may bahagi ng sasakyang panghimpapawid na nakalarawan na nakasalalay sa tuktok ng isang gusali. Ang iba pang mga larawan ay nagpakita ng mga nasunog na puno at isang gusali na may mga first responder na naguhos sa lugar. Kabilang sa mga namatay ang mga pasahero sa eroplano, kabilang ng ilang mga minor de edad, mga lokal na residente at mga tao na nasa loob ng hostel ng BJ Medical College, ang ospital na bumagsak. Ang eroplano, sinabi ng isang senior doktor na Ahmedabad Civil Hospital kung saan dinala ang karamihan sa mga patay at nasugatan na tao. Sinabi sa CNN, idinagdag pa ng doktor na posibleng tumaas pa ang bilang ng mga namatay. Sinabi ng Air India na 242 katawan sakay ng eroplano, 169 sa kanila ay Indian nationals at 53 British nationals. Mayroon din 7 Portuguese national at isang Canadian national. Idinagdag ng airline sa isang pahayag. Kalaunan sa kanilang umaga, kinumpirma ni Foreign Minister Penny Wong na wala siyang alam na may mga Australiano na nakasakay sa eroplano. Ngunit nananatiling malapit kaming nakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng India, sabi niya. Pinangalanan ng Hindustan Times ang nakaligtas bilang isang British national, si Wiswa Kumar Ramis, at sinabing tumama at tumanggap siya ng paggamot. Ang tila isang kopya ng flight manifest na ibinahagi ng ahensya ng ibalita na aliens na nagliligtas sa Biwas. Kumar Ramis na nakatalaga sa upuan, 11 na nakasakay. Sinabi ng Hindustan Times na kinausap nila si Ramis sa isang lokal na ospital at sinipi siya na nagsasabing 30 segundo pagkatapos ng pag-take out. Nagkaroon ng malakas na ingay at pagkatapos ay bumagsak ang eroplano. Ang lahat ng ito ay nangyari ng napakabilis. Sinabi ng isang mataas na opisyal ng pulisya sa mga reporter na ang eroplano ay tumama sa isang hostel ng mga doktor na nag-aari ng BJ Medical College and Hospital. Hindi bababa sa 3 medical na mag-aaral ang namatay, sinabi ni Swapnil Baluja, ang Indian Medical Association Medical Student Network Gujarat. Nasa 5 hanggang 6 na pong estudyante ng medisina ang na-admit sa mga lokal na ospital ayon sa Federation of All India Medical Association. Ayon pa rin sa ulat, 2 o 3 estudyante ang nasa intensive care. Ang flight AL-171 ay patungo sa Gatwick Airport at London, kung saan nakatakdang lumapag ito sa alas 6:25 ng hapon, lokal na oras. Itinayo ang isang reception center sa paliparan upang magbigay ng impormasyon at suporta sa mga kamag-anak ng mga biktima. Isang video ang nakunan sa sandaling ang sasakyang panghimpapawid na nakakuha ng altitude pagkatapos ng pag-alis lamang ay biglang nagsimulang bumaba sa kalagitnaan ng hangin bago bumagsak sa isang malaking balahibo ng apoy at usok. Ang eroplano ay tumawag sa air traffic control ilang sandali pagkatapos ng pag-take off, ayon sa Directorate General of Civil Aviation ng India. Ngunit pagkatapos nito ay walang tugon ang sasakyang panghimpapawid sa mga tawag na ginawa ng ATC. Ang mga sasakyang panghimpapawid kaagad na pagkatapos sa pag-alis mula sa runway 23 ay nahulog sa lupa sa labas ng paliparan. Perimeter, nakita ang mabigat na itim na usok na nagmumula sa lugar ng aksidente, sabi ng pahayag. Ayon pa rin sa pahayag ng DCGA, ang flight ay umalis sa 1:39 ng hapon lokal na oras. The aircraft signal was lost less than a minute after takeoff at an altitude of 625 feet, according to Flight Radar 24 data. The plane then started to descend with a vertical speed of 475 feet per minute. The data showed all flight of the Ahmedabad Sardar Vallabhbhai Patel and International Airport were suspended following the incident. However, they have since resumed limited capacity, the airport said in a post on X.
India's Prime Minister Narendra Modi said the plane crash had saddened the country. He described the incident as heartbreaking beyond word, adding that the watch was in touch with the authorities involved in the disaster. Natarahan Kandra si Karan, the chairman of Air India, said the Air India flight Al-17 had been involved in a tragic accident. He added, "We are doing everything in our power to assess the emergency response, the site, and to provide all necessary support and care to those impacted." British Prime Minister Keir Starmer described the scenes, the devastating and the cities of being kept. Mga 11 minuto makalipas ang 8 ng umaga. Ito'y hatid ng Balitang Kasado. Alright, good morning kay Ate Rosalinda Tomas, kay Ede Mendoza at Ate Cora Biernes. Nasa Laguna kami. Wow, magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Ikangay good luck po dyan sa inyong pagpasyal po dyan sa Laguna kay Ate Rosalinda Tomas, kay Ede Mendoza at Ate Cora Biernes. Magandang umaga po sa inyong lahat diyan. Labing-dalawang minuto makalipas ang ganap na 8 ng umaga. Samantala, tuloy-tuloy lamang mga kababayan ang ating balitaan. Mga Pilipino sa Israel makakakuha ng proteksyon tulad ng mga Israeli ayon sa Inboy. Round 1. Ready, go! Nakatanggap ng proteksyon ang mga Pilipino at iba pang dayuhang mamamayan sa Israel sa gitna ng walang humpay na air barrage ng Iran. Tiniyak ng Ambasador Ilan sa Plus nitong Sabado ng gabi niulat ng sugo ng 3 tao ang napatay matapos ang paghihiganti ng Tehran na nagsimula noong Biyernes ng gabi kasunod na ang pag-atake ng militar ng Israel na pumatay sa mga nangungunang tunso ng Iran at na-target ng mga nuclear site. Ang Israel ay nagtatanggol sa sarili nito na mayroon kaming maraming mga sistema ng pagtatanggol sa hangin at pagkapatakbo sa kasamaang palad. Siyempre, mayroon kaming mga missile na tumama sa mga target sa Israel, sabi niya. Marami kaming mga dayuhan sa Israel kabilang na mga Pilipino at ibinibigay namin ang parehong kaligtasan o mga hakbang na ibinigay namin sa mga dayuhan at Pilipino. Dagdag niya na una nang sinabi ng Department of Foreign Affairs na walang naiulat na Pilipino na nasaktan kalakala ng airstrikes. Batay sa pinakahuling datos ng DFA, mayroong 30,742 Pilipino sa Israel at hindi bababa sa 1,183 sa Iran. Na karamihan ay kasal sa Iranian National sa pagtatanggol sa kanilang welga noong Biyernes. Sinabi pa rin ni Plus sa kinakailangan ang aksyon militar dahil sa existential threat na dulot ng Iran sa Israel. Ang pinabilis na nuclear program at ballistic missile capabilities nito, sinabi ng sugo ng Iran, ay may sapat na enriched uranium para siyam sa bumbang nuclear at nadagdagan din ang programa ng missile nito na may layuning makagawa ng libu-libong ballistic missiles ang pagunlad ng mga pag-atake sa pagitan ng Iran at Israel at nagbunsod ng malawakang pag-alala at takot sa posibleng mas malawak na salungatan sa rehiyon. Agad na isinara ang airspace ng Israel na walang tiyak na timeline para sa muling pagbubukas. Ang mga Israel sa buong mundo ay sinabihan din na maging mapagbantay at iwasan ang magpapakita ng mga simbolo ng mga Hudyo o Israel sa publiko. Samantala, sinabi ni Plus na patuloy ang operasyon sa Israel Embassy sa Maynila habang sinusuri nito ang sitwasyon sa lupa.
Hindi naman kasi sarado ang embahada ng Israel. Gagawa kami ng isang pagtatasa at makikita namin kung papaano kami magpapatuloy sa pagpapatakbo ng mga darating na araw, sabi niya. Alas 8:16 ng umaga. Tuloy-tuloy lamang ang ating balitaan. Round 1. Ready, go! Samantala mga kababayan, DMW andas na para sa repatriation sa gitna ng labanan sa Israel at Iran. Round 1. Ready, go! DMW, nakahanda na ang Department of Migrant Workers na ibalik ang mga Pilipino mula sa gitnang silangan kasunod ng pag-anunsyo ng heightened alert status dahil sa Iran. Sa Israel at Iran conflict, sinabi ni Undersecretary Bernard Olalia na ang DMW Migrant Workers Office at Labor attached sa rehiyon ay nasa mataas na alerto para sa anumang posibleng mangyari. Handa kaming tulungan sila makahanda ang mga contingency plan kung kinakailangan. Handa ang gobyerno na magbigay ng agarang tulungan niya sa Saturday News Forum sa Quezon City. Pinaalalahanan ni Olalia ang mga overseas Filipino workers at sa kanila ang pamilya na mag-activate na ng hotline ang ahensya para mabigyan ng tulong ang mga naapektuhan. Nais naming malaman ng publiko na lalo na ng mga OFW at kanilang mga pamilya dito sa bansa at ang aming hotline 1348 ay na-access na ngayon para sa anumang tulong na kailangan nila sa gitna ng labanan ito, aniya. Sinabi pa rin ni Olalia na may humigit kumulang na 20,000 OFW sa Israel, nagtatrabaho bilang caregivers at mga manggagawa sa hotel, agrikultura, manufacturing at iba pa. Ipanaliwanag niya na ang Alert Level 3 voluntaryo repatriation ay nasa lugar ng Israel mula pa noong 2023. Ang DFA o ang Department of Foreign Affairs ang magdidesisyon kung tataas ang alert level, sagot niya. Nang tanungin kung may posibilidad na itaas ang level 4 o mandatory evacuation, iniulat ng Anadolu News Agency na sinimulan ng Israel ang operasyong militar nito noong Biyernes ng madaling araw na pinupuntirya ang mga pasilidad ng nuklear at militar ng Iran at pinatay ang mga nangungunang commander at siyentipiko ng militar nito. 18 minuto makalipas ang 8 ng umaga. Alright mga kababayan, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitan. Low prof sa mga senador hukom, maging walang kinikilingan, magkaroon ng delikadisa. Round 1. Ready, go! Sinabi ng isang profesor ng constitutional law na dapat maging walang kinikilingan ang mga senador hukom sa impeachment trial ni Vice President Sara C. Duterte ayon kay lawyer Jennifer Arlene Reyes. Dapat tandaan ng mga miyembro ng impeachment court na nagsisilbi sila sa interes ng sambayan ng Pilipino, hindi sa isang kaalyado o kasambahayan sa partido. Dahil malinaw na itinadhana ng konstitusyon na sila bilang mga iisang hukom ng impeachment case ay dapat magdesisyon na paglilitis na ito. Kung gayon, wala tayong magagawa kundi umasa na hayaan nilang manaig ang kanilang konsensya at pampulitikang kalooban at hindi ang kanilang mga pagkiling at alyansa, sabi niya sa Saturday News Forum sa Quezon City. To put in bluntly, dapat mahiya sila na sa taong bayan, dapat pairalin nila ay ang loyalty nila sa Constitution dahil ang Constitution
ang sambayanang Pilipino. Dapat lagi silang paalalahanan na sila ng mga senador ng sambayanang Pilipino at hindi ng isang partikular na opisyal ng pamahalaan o isang partikular na individual. Dagdag niya, dapat ding ipakita ng mga senador hukom na sa mga botante na kinatawan nila sila, sabi ni Reyes. Sila ang mga kinatawan ng bayan. Dapat lagi nilang patunayan sa sambayanang Pilipino na karapat-dapat sila sa buto ng mamamayan. Ikaw ang senador hukom ngunit malinaw na nagpapakita ka ng pagkiling, sabi niya. Hinamon niya ang mga senador na manggagawa ng delikadisa sa pamagitan ng pagpigil sa paglilitis. Libre ang delikadisa, umapila ako sa kanila kung mayroon pa silang delikadisa. At nire-respeto pa rin nila ang sambayanang Pilipino. Itigil na ang pagiging partial o kahit papaano ay may disenteng